Noong unang beses niyang tinuruan ang kanyang anak, kinakabahang kinalikot ni Dipniki ang lapis sa kanyang kamay. Naiinitan si Rose, kaya hinubad niya ang kanyang sando. Ibinaba ni Dipniki ang kanyang ulo. Si Rose ay natulala sa pagsusulat. Biglang naubusan ng tinta ang pluma, pumunta siya sa harapan niya, kumuha ng panulat at isinilid sa pencil sharpener. Hinahasa niya ang panulat sa loob lamang ng kalahating minuto. Unti-unting nawala ng kontrol ang mood ni Dipniki. Sa paghihintay na matapos ang panulat, bahagyang hinay pa ni Rose ang dulo ng pluma at bumalik sa pagkakaupo sa sofa. Kumusta ang resulta mo kahapon? Mukhang maginhawang magtanong, ngunit ito ay talagang isang plano. Ano ang nakikita mo bilang pag-flip ng iyong buhok, pagsulyap sa iyo ng pagmamahal, ang iyong mga binti ay nanginginig. Isang serye ng mga panlilinlang ang nagpawala sa isip ni Dipniki ng mga 3 segundo. Ayos lang, paulit-ulit na gumalaw ang kamay ni Dipniki. Nagpatuloy si Rose sa paglunsad ng mga bagong trick na nagpa-freeze sa kanya hanggang sa mamatay. Sa tingin mo ba ito ay kwento ng isang masamang babae na nanligaw sa isang mahusay na estudyante? Mali, ang babaeng ito ay nag-iisip tungkol sa pagpatay ng mga elepante. Siya ay orihinal na isang mabuting mag-aaral. Ang pangalan niya ay Horner Rose. Sa kanyang panaginip ay gusto rin niyang mag-Harvard, ngunit kailangan niyang makipagkumpetensya sa ibang mga iskolar. Ang mga tagumpay lamang ay hindi sapat, kailangan ng tulong ng lahat. Alam ni Rose na matutulungan siya ng katulong sa pagtuturo ng Harvard. Kaya laging hanapin siyang kausap. Sinubukan niya ng 3 taon upang makuha ang kanyang nominasyon. Kala niya ay mananaig siya, ngunit noong graduation year, sinabi sa kanya ng kanyang instructor ang medyo masamang balita. Isa ka sa 4 na pagpipilian ko. Ibig mong sabihin nasa 4th place ako. Tama iyan. Ano, pang-4 lang. Nakangiti ang mukha ni Rose, ngunit sa loob ng kanyang puso ay parang tinatapakan ng libu-libong kabayo. Hindi siya nag-commit. Kung may 3rd kalaban sa unahan, ayos lang na i-distract sila sa pag-aaral. Sa oras na iyon, hindi niya kailangang makipagkumpetensya at siya ang pipiliin. Ang unang kalaban ay si Dipniki na mas matalino kay Rose. Simple lang ang plano ni Rose. Gumamit ba ng beauty trick para mahulog ang loob ni Dipniki sa kanya? Walang gustong maging tablemate ni Dipniki. Nagkusa si Rose na umupo sa tabi niya. Sumilip sa tala-arawan ni Dipniki at alamin na si Dipniki ay isang fan, Mystic Doctor. Nang matapos siya sa pag-aaral, agad niyang hinanap ang search section. Sa ikalawang yugto, sinimulan ni Rose ang kanyang pagganap. Mag-ingat ka, parang umiiyak na anghel. Ano ang sinabi mo? Wala, ito ay isang pangungusap sa loob ng Dr. Mystic. Alam ko, hindi ko lang akalain na magbabasa ka ng Doctor of Mysticism. Nang makalapit, si Rose ay nagpanggap na mahinang estudyante at niyaya si Dipniki sa kanyang tahanan upang turuan siya. Naganap ang sobrang sopistikadong beauty scheme. Noong nasa klase siya, mapusok siyang tiningnan nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Sa panahon ng eksperimento, sinimulan din niyang abalahin ang kanyang sarili mula sa paggawa ng mga pagkakamali. Hindi nagtagal, bumaba talaga ang performance niya. Si Rose ang nanalo sa unang kalaban. Ibinaling niya ang kanyang mga mata sa 2 pang kalaban. Kaya lang nakalimutan niya na mas matalino si Dipniki sa kanya, paano siya nakakakuha ng pain. Ito ang Mantis Ketchang Secades. Si Rose ay malapit ng magbayad ng mabigat na halaga para sa kanyang paghamak. Isang babaeng nagngangalang Horner Rose ang naghahangad na makapasok sa Harvard University. Ngunit nasa harapan niya ang 3 pang kakumpetensya. Gusto silang ibaba ni Rose isa-isa. Alamin ang mga kahinaan ng lahat ng 3 taong ito at ikaw ay magiging isang kumikitang mangingisda. Ngayon si Dipniki ay nahulog sa kanyang bitag. Sumunod ay ang lalaking Diyos ng paaralan, si Jackson. Alam ni Rose na may kahinaan si Jackson. Ang taong talagang gusto ni Jackson ay hindi niya kasintahan kundi ang presidente ng comedy club. Kala niya ay hindi malalaman ng ibang tao ang sikretong ito, ngunit matagal na itong natuklasan ni Rose. Nais niyang magtagumpay siya sa hinaharap. Pinayuhan ni Rose si Jackson na sumali sa comedy club. Hindi ko nasabi ng tama, never pa akong umarte ng drama. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. Dahil sa pagtulak ni Rose, buong tapang na pumunta si Jackson sa club kinabukasan. Gaya ng inaasahan, pumayag agad ang bulwagan, at sinabihan si Jackson na gumanap bilang male lead, ngunit hindi nang ahas si Jackson na tanggapin. Anyway sa script ay kailangan niyang halikan ang female lead. Tatakot siyang magalit ang kasintahan. Sa puntong ito ay muling nagpakita si Rose bilang isang katulong. Kung natakot si Jackson sa pagseselos ng kanyang kasintahan, huwag munang magpanggap na babae ang pangulo. Oo, sa ganoong paraan, talagang hindi magkakaroon ng anumang butas. Wala ring pinaghihinalaan si Buckhow. Kung hindi ka komportable, hindi ko na uulitin. Talagang nalutas nito ang aking dilema. Hindi rin tayo magdududa ng girlfriend ko. Tama iyan. Simula noon, si Jackson at ang Pangulo ay nagsasanay ng husto kahit na sumusuko sa klase. Natapos din ni Rose ang kanyang plano. Sa kasalukuyan ay isa na lamang ang natitira sa kalaban. Iyan ang babaeng may social anxiety syndrome na si Christine. Nalaman ni Rose na mahilig magsulat si Christine. Ang script lang na sinulat ni Christine ang hindi pa nagagamit, na ilalarawan sa kawalan ng paninindigan ng iba.
Personal na inabot ni Rose si Christine at pinuri ang kanyang talento sa pagsulat ng senaryo. Noong una, wala siyang pakialam, pero ngumiti ulit si Rose. Parang nasa palad niya ang lahat. Ang script ay tungkol sa dating maluwalhating reyna si Marie ng British Royal Family. At paano siya nakapili sa pagitan ng pag-ibig at digmaan. Para makalapit kay Christine, kabisado na ni Rose ang script na isinulat niya noon pa man. "Ikaw lang ang nagbabasa ng script ko," sinabi pa ni Rose. "Ang ganitong kawili-wiling script ay dapat hayaan ng drama club na suriin ito. Huwag kang mag-alala, tutulungan talaga kita." Si Rose ay may kumpiyansa na nahawakan ang tagumpay. Hinanap niya ang guro ng drama club. Gumamit ng trick para aktibong magrekomenda ng script ni Christine. Hindi siya nakakakuha ng pagpuri sa paaralan. Ang pakiramdam na tinanggihan ng iba ay dapat na malungkot. Ginamit ng guro ang script ni Christine. Tuwang-tuwa si Christine. Nagbunga ang kanyang pagsisikap sa unang pagkakataon. Si Christine ang nagdisenyo ng mga costume at props mismo. At araw-araw makipag-ugnayan at makipag-usap sa iyo upang matiyak ang trabaho. Ang resulta, syempre, ay bumaba ng husto ang kanyang mga achievement. Dumating din ang katulong sa pagtuturo sa kanya ng privado para makausap. Gayunpaman, ang pagkilos na ito ay tumama sa itim na puso ni Rose. Pero nang makitang malungkot si Christine, medyo na-guilty din siya. "I'm so sorry Mr. Christine, I feel this is my fault." "Anong meron? Binago mo ang buhay ko." Pero kahit anong mangyari, gumana ang plano ni Rose. Sa kasalukuyan, ang tatlong kalaban sa kanyang harapan ay pawang napapabayaan ang kanilang pag-aaral. Si Rose ay muling naghanap ng isang assistant sa pagtuturo at sinabing gusto niyang pumunta sa Harvard. Ngunit sa oras na ito, ang katulong sa pagtuturo ay inilagay ang kanyang puwit sa mesa at sinabi ang isang kakaibang pangungusap. "Ayan, Rose, nararamdaman kong napakahalaga mo. Huwag kang mag-alala tungkol sa pagkakaiba ng edad nating dalawa. Guro, may ipinapahiwatig ka ba?" Hindi na ito alusyon. Umalis agad si Rose nang hindi man lang lumilingon. Kung alam niya nang maaga na ang gastos sa pagpunta sa likod na pinto ay pagbebenta ng kanyang katawan, kung gayon mas gugustuhin niyang huwag mag-shortcut. Tuldok, sinasabing ang mga manggagawa ay palaging lumilitaw sa anyo ng isang biktima. Si Dipniki ay isang mahusay na estudyante. Alam niya noong nanalo siya ng rekomendasyon sa Harvard. Pero alam din niya na ang listahan ng mga nominado ay may kabuuang 4 na tao, ngunit ang nominado ay isa lamang. Ang magulo si Dipniki, nagkusa si Rose na isa sa mga kandidato na hanapin siya. Nakita niyang A ang achievement nito pero lumapit pa rin sa kanya at tinanong siya. Niyaya pa niya ito sa kanyang bahay. Hindi ba ito ang susunod na kagandahan? Masyado rin itong sopistikado. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Dipniki, kung ang susunod na hakbang lang ay mapapaibig si Rose sa kanya. Ngunit paano mo madarama ang iba? Alam ni Dipniki na madaling manlambot si Rose sa mahina. Isang araw nang umuwi siya, sinadya niyang pumasok sa isang lumang bahay. Nakikita ni Rose ang isang mahusay na estudyante na naninirahan sa isang pamilyang tulad nito. Siyempre, may awa sa puso niya. Hindi lampas sa hula ni Dipniki, tila naging ibang tao si Rose. Maayos ang pananamit at naging malambot ang pakikipag-usap. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, nagkaroon ng apoy. Alam niyang nakulong na si Rose. Ngunit balang araw mabubunyag ang kasinungalingan. Ngayon ay hinanap niyang muli si Dipniki at hindi sinasadyang nalaman niyang hindi pala ito nakatira dito. Nasa bahay ba si Dipniki? Kasama niya ang nanay ko. Kasunod ng mga tagubilin ng foster home, nakarating siya sa isang mansyon. Ang nagbukas ng pinto ay si Dipniki. Nakita ito ni Dipniki at binaliktad lang ang kamay. "So hindi ka ba originally bookworm?" "Talagang bookworm ako, pero hindi ibig sabihin na mabuti akong tao." "So ano ang dapat kong gawin?" "Gusto kong pumunta sa Harvard." Grabe talaga si Dipniki. Labis na kaawa-awa si Rose. Subukang huwag hayaang bumagsak ang mga luha. Pagka-uwi, medyo nasira ang kanyang espiritu. Sa oras na ito, may tumigil na sasakyan sa labas ng gate. Kasama sa mga bumaba sa boss sina Christine, Jackson at ang presidente. Ayun pala ang araw na nagsagawa ng opisyal na pagtatanghal ang tropa. Wala pa ring naintindihan si Rose at hinayla na sila papasok ng sasakyan. Opisyal na magsisimula ang palabas. Si Buckhow ang gumaganap na babae. Sa entablado napaka-flexible. Ang mga taong tulad ni Jackson ay gumaganap ng lubos na nakakaengganyo. Isa pa, si Christine ay mahiyain noon ngunit ngayon ay ang direktor at nagdidirekta ng koponan. Nakita ni Rose ang lahat ng ito at lihim siyang nakaramdam ng sarap. Nang matapos ang pagtatanghal, tumayo ang lahat ng mga manonood at nagpalakpakan. Tumingin si Buckhow kay Rose. Tuwang-tuwang niyakap din siya ni Christine. Sa puntong ito ay dumating si Jackson. "Anong meron? Feeling ko ang pag-arte ang pinakamagandang bagay sa buhay ko. Hindi lang yung acting, pati yung mga tao sa drama club. Ito ay nagbibigay sa akin sa wakas ng pagkakataon na maging aking sarili kahit minsan." Naunawaan na ngayon ni Rose ang ibig sabihin ng unang yakap ni Christine. Inikayat niya sina Christine at Jackson na pumasok sa club, ngunit nais nilang pabayaan ang kanilang pag-aaral. Pero sinong mag-aakala na makakatulong ito sa kanila na makahanap ng direksyon sa buhay?
Napahiya si Rose dahil sa pagiging makasarili niya. Noong huling beses na naghanap siya ng tutor, nagkataong naroon si Dipniki. Halatang nambobola pero walang pakialam si Rose. Kinuha niya ang phone niya at nagplay ng recording. Teacher, gusto mo ba akong matulog? Pakiramdam ko hindi lang tayo matutulog na magkasama. Nataranta agad ang tutor. Hindi na raw niya ay nominate si Dipniki at agad itong pinalitan ng Rose. Ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi si Rose. Mas bagay ang Harvard para kay Christine. Kaya sana magsumite ka ng nominasyon para kay Christine. Sige, Paulem, Dipniki, dito nagtatapos ang pelikula. Bagamat hindi nakakuha ng nominasyon si Rose, mayroon siyang mga taos-pusong kaibigan. Rose para makapasok sa Harvard at mag-isip ng lahat ng paraan para maalis sila. Sa hindi inaasahan, sila ang nagpaunawa sa kanya upang mahanap ang kanyang layunin sa buhay at maging masaya.